I am going to make a reaction video again, this time on the recent uh, controversy concerning a witness named alias Totoy, no? A witness of the alleged disappearance, no? Or murder of the Sabongeros, no? Yung mga Sabongero na nawala, no? Panahon ni sometime in 2022, no? Between 2021 and 2022, kasi series yun sila, series na incidents involving the Sabongeros, no? Most of them were from Luzon, no? Now, this alias Totoy, according to him, and it was also admitted by the person he accused of masterminding the disappearance, si Atong Ang. More or less, katiwala siya, no, ni Atong Ang, business partner sa online sabong. Ang online sabong kasi, naging uso yan, no? Nung kasagsagan ng COVID-19, tapos may lockdown. So, of course, we know the traditional cockfighting, where sabongeros go to the city or municipal cockfighting square. Then, doon sila bibet, no? Magsusugal. So, nung COVID, bawal yun. So, naisip ng gobyerno, kasi ang kailangan din ng gobyerno ng funding para sa COVID-19 response, no? Online, no? Ang sabong. Tapos, pioneer ito sina grupo ni Atong Ang sa online sabong. Ngayon, kasi ang mga Pilipino siguro marunong talaga mag-manipulate sa sistema, na-familiarize na siguro ng mga tao, no? Sa online sabong, kung paano patakbuhin yung sistema. May mga aligasyon na nagfi-fix gaming, no, ang mga sabongeros. Tapos ito yung testimony ni alias Totoy, no, na may nagmo-monitor sila, no, mga tao na nagmo-monitor. Tapos sinusumbong nila kay Atong Ang, according to him, si Atong Ang daw may mga tauhan, no, mga pulis, no, na who were allegedly moonlighting as hitmen, no, of Atong Ang. Again, these are allegations, no? So, in-interview si alias Totoy, no, sa 1PH. Ito yung video na magko-comment tayo. So, paano mo, sabi mo nga ay kaya mong patunayan, paano mo mapapatunayan ang involvement lahat nila? Cheryl, katulad ng sinabi ko, almost 15 years na mahigit ako sa kanya. Lahat ng sikreto niya alam ko dahil pinagtiwala niya lahat sa akin. Hindi ko magawa lahat ng sinasabi niya kung wala siyang utos. Isang ordinaryo lang akong tao, hindi ako katulad niya na kaya niyang pabagsikin ang gobyerno. Anong matibay na hawak mong ebidensya laban kina dito sa mga sinasabi mo na sangkot nga sa missing Sabongeros? Dahil ako ang isa sa farm manager, lahat yan. May video pa nga yan doon kay yung nawala sa Pablo, si John Lasco. May video pa ako dyan na hawak-hawak ko. Nung una nga, sayang yung mga cellphone ko na pinasunog niya.
nandun lahat yung mga tao kung paano katayin ng mga pulis. At tinatawag niya sa akin, inuutos mismo niya sa akin. At ako mismo ang inabutan niya ng pira pagkatapos ng operasyon. Inaabot niya para gantimpala doon sa mga pulis na pumatay ng mga nawawalang sabungero. Sinasabi nga nila na iba yung pag sinasabi lang or sinasambit, ano, may mga matitibay ka bang maipapakita or ilalabas din na ebidensya na nagpapatunay dito sa mga nangyaring ito? Okay, so before we proceed, no, let me just comment on the initial video, no. So si alias Totoy, ang nag-interview sa kanya si Cheryl Cosim, no? Tapos tinatanong siya ni Cheryl Cosim kung may pruweba ba si alias Totoy, no, mapuprove ba niya yung mga aligasyon niya kay Atong Ang saka sa iba pang mga sangkot allegedly, no, sa missing sa Bungeros. Tapos ang sagot ni alias Totoy, meron daw kasi base sa kanya, matagal siyang naging partner ni Atong Ang, tsaka alam niya yung in and out, no, sa online sabong business ni Atong Ang, particularly yung sa mga sabongero, no. Sa mga ibang news outlets kasi na in-interview si alias Totoy, na-mention niya na wala siyang, nung pinatay daw allegedly, no, yung mga missing sa Bungeros, wala siya doon, no. Pero alam niya na pinatay kasi may pinasa sa kanya na video, pinakita sa kanya, no? Tapos yun yung ipapakita niya kay Atong Ang na tapos na yung trabaho para bigyan ni Atong Ang ng pera yung mga hitman niya, no? So, in other words, wala siyang personal knowledge, no? Kung sa batas yan, wala siyang personal knowledge. So, may nagsabi lang sa kanya, no? Tapos may allegedly video. Unfortunately for him, sabi niya, no, yung mga videos na proof, no, na napatay yung mga sabungeros, nawala na, no, kasi according to him, he was ordered by Atong Ang to burn, no, the videos. Sabi niya may na-save sana siya, no, na isa, no, pero hindi klaro kung yung na-save niya na video, no, na-turn over ba niya sa pulis, o yung ba yung video na na-turn over niya sa pulis. Tapos dinescribe niya paano pinatay, no, and it was gross, no, heinous talaga ang pagkapatay. Tapos sabi niya tinapon doon sa Taal Lake. Ngayon, wala siyang personal knowledge, wala siyang participation sa actual na execution ng crime and sa pagtapon allegedly doon sa Taal Lake, no. So ang sabi lang niya is alam niya kasi confidant siya partner siya ni Atong Ang, no. Close sila ni Atong Ang. Yes, may mga butcher ako na binabayad dyan sa mga pulis na yan. May mga butcher ako, ang mali lang nila, hindi lang nila nakuha yung butcher sa akin. May mga pizza, may mga taon, at may mga tao, at may pirma kung sinong kumuha. At saan ko kinuha yung pira na yon at saan ang galing. Galing yan mismo kay Mr. Atong Ang. Doon sa sinasabi mong pinasunog yung mga cellphone mo, may mga ibang videos ka pa ba na ilalabas? May mga natago ka bang mga videos na mailalabas? Isa lang ang video na naitago ko, yung USB na sinabi niya sa akin, sunugin para walang ebidensya. Yun ang pinanghawakan ko ngayon. At nasa iyo pa rin or na-submit mo na? May duplicate ako. Na-submit ko na yung isang duplicate, isang USB. Uh-huh. Sa DOJ? Yes, Cheryl. Uh-huh. Binanggit nyo rin ang pangalan ni Gretchen Barreto.
na may alam sa nangyari? Ano ba yung basihan nyo rito? Bakit siya nadadawit ang kanyang pangalan? Bakit nyo idinadawit ang kanyang pangalan? Cheryl, ayan si Gretchen Barreto, Alpha yan, membro yan ng Alpha. Pangalawa, katabi yan mismo niya matulog. Imposible, wala siyang alam. Kaya ako nanawagan kay Ma'am Gretchen, kumpare ko naman din yan. Madam Gretchen, parang awa mo na rin sa sarili mo. Kung gusto mo, tumistigo ka na rin. Para mapatunayan natin, total, lagi ka nagsisimba, lagi ka nagdadasal, maawa ka naman sa pamilyang nawawala ng pamilyang nawawala. Klaruhin lamang natin, Don. Ang sinasabi mo ay may alam siya, pero wala ka nakita na direct involvement niya dito sa mga nawawalang sabongero. Cheryl, sa totoo lang, yung video na pinakita ko yung sa Sampa. Okay, so putol-putol yung signal niya, no? While he was being interviewed by Cheryl Cosim. So, anyway, klaro din, no, na sinabi ni alias Totoy na according to him, may alam si Gretchen Barreto. But nung tinanong siya, may direkta ba na ebidensya, no, na magpapatunay na alam ni Gretchen Barreto? Tapos sabi lang ni Totoy alias Totoy na sigurado siyang alam ni Gretchen Barreto kasi magkasama sila palagi ni Atong Ang, no? Even insinuating that they were, no, living in together, no? So in other words, kung si alias Totoy lang ang magte-testify, no, sa missing sabongeros and implicate Atong Ang, hindi klaro, no, na sa aking opinion, no, hindi siya sufficient para masabi natin na si Atong Ang talaga ang nagpapatay, no, doon sa mga sabongeros, no, allegedly, no? So need pa, no, ng corroborating testimonies ng ibang mga witnesses, no, most likely yung mga sangkot doon sa alleged crime, para ma-establish yung circumstances ng incident, no? Kasi circumstantial yung evidence ni alias Totoy, and he himself was not there when the sabongeros were allegedly executed and thrown to the Taal Lake, no? Now, as of now, we have no bodies, no, of the alleged victims, no? Hindi natin mahanap kung may saan sila, no, tinapon. Although may testimony si alias Totoy na tinapon sa Taal Lake. Part yan ng corpus delicti, no? Body of the crime. Pero yung corpus delicti kasi, ang concept kasi ng corpus delicti, inexplain yan ng Supreme Court, no, sa isang kaso, no? In-explain ng Supreme Court yan sa isang kaso. Sabi ng Supreme Court, corpus delicti, no? Sabi ng Supreme Court, ang corpus delicti is the body, no, foundation or substance of a crime. Sabi ng Supreme Court, it refers to the fact of the commission of the crime, not to the physical body of the deceased. Okay? Because corpus delicti may be proven by circumstantial evidence, it is not necessary for the prosecution to present direct evidence to prove the corpus delicti. Nevertheless, the prosecution must present the following elements. So, ano tong mga elements?
Sabi ng Supreme Court, 1, that a certain result or fact has been established. What is this? That a man has died. No? May namatay. No? Establish mo yan. No? Documentary evidence na may namatay. So ano yung documentary evidence na kailangan mo para i-prove mo na namatay si Juan de la Cruz, no? Alleged victim? Of course, certificate of death. No? In the case of the Sabongeros, missing sila eh. Now, luckily, may provision kasi sa Civil Code on presumptive death. No? File ka ng petitions to declare somebody dead because that person has been missing for quite some time already. No? Article 390 and 391 yan siya. No? But ang applicable dito sa Sabongeros, itong Article 391 ng New Civil Code of the Philippines. No? Tapos, sa tingin ko, itong paragraph 3 ang applicable. Kung babasahin mo yung Article 391, quote, no? The following shall be presumed dead for all purposes, including the division of the estate among the heirs. 3. A person who has been in danger of death under other circumstances and his existence has not been known for 4 years. So, for 4 years, no, hindi nakita yung mga Sabongeros. Tapos may rumor na pinatay sila, no? So under other circumstances, no? In danger of death under other circumstances. So ito yung under other circumstances, no? Na may rumor na pinatay sila, no? Na 4 years na ba? Kasi sabi sa news, between 2021 to 2022 yung mga incidents, no? So kung 2021, case-to-case basis kasi yan, no? Kasi hindi naman sila, sabi ng alias Totoy, mga 100 or so Sabongeros were abducted and then executed, no? So case-to-case basis yan, no? But assuming doon ka sa 2021, no, na abduct at tapos pinatay, 2021, 2025, 4 years na. 4 years na. So mag-a-apply itong Article 391 paragraph 3 ng New Civil Code for the heirs, no, to petition the court to declare them presumptively dead. And so when the court issues an order declaring them dead, no, so you now have an evidence, documentary evidence that that person, alleged victim, Sabongero, has died. So that's how to do it, no, as far as I am concerned, no? And then there is another element that some person is criminally responsible for it. So dito na papasok yung testimony ni alias Totoy at saka yung mga ebidensya niya. Lalakas yung kaso niya, no, kung may lilitaw, no, na magko-corroborate sa testimony niya. Because as far as my judgment is concerned, I'm not casting judgment, no, sa credibility niya, but sa quantity, no, ng evidence na allegedly hawak niya, need pa, no, for some other witness or witnesses to corroborate, no, his testimony. Okay, thank you for listening. See you sa next natin na react.